Binatikos ni Vice President Sara Duterte ang administrasyon at sinabi niyang ginagamit lang nito ang International Criminal Court o ICC upang siraan at pabagsakin ang mga kalaban sa politika. Kinesyon din ni VP Sara ang pananahimik ng Armed Forces of the Philippines sa kabila ng pag-aresto sa dating Commander-in-Chief nito sa loob ng isang base militar. Si Jason Rubrico magbabalita live. Jason. Troy, magandang gabi. Naging matapang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte laban sa Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at maging sa Marcos administration nang siya ay dumalo sa Senate investigation at nagsalita kaugnay sa iligal na pagka-aresto kay dating Pangulong Duterte. Sa pamamagitan ng isang video conference ay dumalo si Vice President Sara Duterte sa investigasyon ng Senado patungkol sa iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. This was patently an illegal arrest. This constitutes extraordinary rendition. A Filipino citizen, a former president, was taken into custody without a valid warrant issued by a Philippine court, without due process and without any legal basis under our laws. Sinabi ni Vice President Sara na malinaw sa Section 2, Article 3 ng Saligang Batas na hindi maaaring arestuhin ang sinuman na walang utos ng hukom mula sa isang korte sa Pilipinas. Iginit pa ng bise na walang warrant of arrest mula sa hukuman ng Pilipinas para sa dating Pangulo at pinapayagan lamang ang isang warrantless arrest kung nahuli ang isang tao sa aktong paggawa ng krimen habang tinutugis ang suspect o pagtakas ng preso. So, what was the legal basis of his arrest? The authorities acted solely on an ICC warrant, a document that has no legal effect in the Philippines unless reviewed and validated by a Philippine court. Binanggit din ng bise ang Article 59 ng Rome Statute na nag-uutos na dapat muna sanang idinala ang dating Pangulo sa hukom ng Pilipinas upang tiyakin ang legalidad ng kanyang pag-aresto bago siya isinuko sa ICC, isang proseso na hindi sinunod ng mga otoridad. Ayon pa kay Vice President Duterte, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagsabi sa isang liham noong December 15 ng taong 2023 na hindi kikilalanin ng pamahalaan ang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas matapos umatras ang bansa mula sa kasunduan. So if the government itself has declared non-cooperation with the ICC, why did the PNP violate this very policy and enforce a foreign warrant? Under whose authority did the PNP act? Why did they enforce a foreign warrant without a Philippine court order? Why didn't they at least bring PRRD before a judge as required by the Rome Statute itself? Kinwestiyon din ni Vice President Duterte ang pananahimik ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa kabila ng pag-aresto sa dati nitong Commander-in-Chief sa loob ng isang base militar. Aniya, kung nagawa ito sa isang dating Pangulo, maaaring mangyari rin ito sa sinumang Pilipino. Why did the AFP stand idly by while a former Commander-in-Chief was taken from a military base under questionable circumstances? How could they allow a foreign tribunal to override on our constitutional guarantees? We have now lost a former president. I pray that we do not lose the country next. Binatikos ni Vice President Sara ang administrasyon ni Marcos Jr. at sinabi niyang ginagamit lang nito ang ICC upang siraan at pabagsakin ang mga kalaban nito sa politika. Alam naman natin lahat at alam nila na mali ang ginawa nila. Ginawa nila yon just to demolish political opponents. This is all about politics. The administration is using government resources, the ICC, to demolish the opposition. Troy, sa kasalukuyan si Vice President Sara Duterte ay nasa The Hague, Netherlands at inaasikaso ang defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa nakatakda niyang pagharap muli sa International Criminal Court. Sa ngayon,
patuloy na nakikipag-usap si Vice President Sara sa ilang abogado para mabuo yung legal team ni dating Pangulong Duterte. Sa ngayon, ang kumpirmado lang ay si Attorney Nicholas Kaufman bilang lead defense counsel ng dating Pangulo. Sa tanong naman kung kailan uuwi si Vice President dito sa Pilipinas, aniya, hindi pa tiyak kung kailan siya uuwi, pero meron na siyang return ticket sa darating na Abril. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, balik sa iyo, Troy. Maraming salamat, Jason Rubrico, para sa iyong balita.